Nagbigay ang dalaga ng $10 sa isang pulubi sa daan. Nagulat siya nang bigyan siya ng pulubi ng $5 milyon. Pero inakala ng dalaga na biro lang iyon. Kaya isinauli niya ang tseke. Pero gusto ng pulubi na suklian ang kabutihan ng dalaga. Kaya tinanong niya ang dalaga kung ano pa ang iba niyang kailangan. Biglang tumunog ang telepono ng dalaga. Nanay. Malapit na ang bagong taon. Ihahatid ng ate mo ang boyfriend niya. Ihatid mo rin ang boyfriend mo. Para mapatahimik ang mga kamag-anak mo. Naiintindihan mo ba? Nay, hindi pwede, Nay. Sige, pwede bang maging pansamantalang boyfriend ko? Pansamantalang boyfriend. Sinasabihan na ako ng nanay ko na magpakasal. Sabi niya, dapat daw may dalhin akong boyfriend sa bahay ngayong bagong taon. Wala pa naman akong naging boyfriend. Saan naman ako makakahanap ng boyfriend? Ikaw ang nakita ko, kahit gusot-gusot ang iyong damit. Maganda naman ang iyong mukha. Tutulungan kita na magbago. Siguro ayos ka lang. Ano, gusto mo bang tulungan kita? Hindi pa nakakasagot ang binata. Binigyan na siya ng dalaga ng $200 isang araw. Isang linggo, $1,400 ang bayad. Para maging nobyo niya, agad na pumayag ang binata, at sumunod sa dalaga papunta sa hotel. Pagkatapos magbihis, lalong gumagwapo ang binata. Plano niyang gamitin ang kanyang kagwapuhan para suyuin ang dalaga. Ngunit tinulak siya nito. Sinabi ng dalaga na mas gusto niya ang mga mas bata. Siya ang binata na pinupuri ng buong mundo. Sino kaya? Ang pulubi sa harapan niya ang taong gusto niya. Lumalabas na kaninang umaga. Ang binata ay naghanda ng mga damit na punit-punit. At isang tseke na $5 milyong para subukan ng puso ng isang tao. Hindi niya inaasahan, nakilala niya ang babae. Nakita niya ang maganda at mabait na babae. At tinulungan siya nito. Kaya, pagkaalis ng babae, naghanda siya ng regalo na nagkakahalaga ng $5 milyon. At ipinadala niya ito sa bahay ng babae. Kinabukasan, pumunta silang dalawa. Nakauwi ka na. Sino ito? Nanay, pinapakilala ko sa inyo. Ang binata na ito ay ang boyfriend ko, Li Jiang. Ito naman ang nanay ko. Hello po, isang simpleng regalo po sa inyo. Salamat po, ang swerte naman ni Lola Yang. Ang manugang na ito ay tiyak na isang mahuhusay na tao. Maputi, malinis, may tindig na isang bayani. Mukhang tagalungsod. Tama, iyan ay isang tunay na tagalungsod. Ang manugang ko ay tagalungsod nga. Ang kalagayan ng inyong pamilya ay napakaganda. Ano? Ano po ang hanap buhay ng mga magulang ninyo? Tita Yang, may sarili pong pagawaan ng tatay ko. Ang nanay ko naman po ay wala pong trabaho. Buong araw po siyang namimili at nagmamajong lang. Ang gan naman ng buhay. Iyan ang pangarap ko. Gusto ko ring mabuhay na parang mayaman. Aling Yang, ang mabuting manugang mo. Ang mabuting manugang mo. Balang araw, ganyan din ang buhay na magiging sayo. Kapag yumaman ka, huwag mo akong kalimutan. Aling Yang, syempre naman. Ako, si Yang Chopso, kung sakaling yumaman. Paano ko naman makakalimutan ang mga taga-baryo? Ang mabuting manugang. Upo ka, magtitimpla ako ng tsaa para sa iyo. Teka lang. Ina. May nakalimutan ka ba? Ano ba ang nakalimutan ko? Nay, nangako po kayo sa akin. Nang lumaki si Xiaobei. Nakalimutan mo na ba? Ako. May problema ka ba? Hindi ba? Siya ay may boyfriend na. Teka, hahanap ako sa lahat ng dako. Para mahanap ko ang pinakaangko para sa iyo. Hindi ko kailangan. Si Xiaobei lang ang gusto ko. Pakakasalan ko siya. Kung hindi ko mapapangasawa si Xiaobei, magiging isang bigo ako. Pumayag ka na ba na pakasalan ko si Xiaobei? Noong una, pumayag ako sa iyo. Pero, si Xiaobei, ano ang sinabi ni Xiaobei? Ayaw niya sa mga taong katulad mo. Tama, Yefakwan, huwag mong isipin, na araw-araw mong sinusundan ang nanay ko. Ay papayag akong pakasalan kita. Imposible tayong dalawa. Bakit imposible? Hindi kaya. Mas magaling siya sa akin. Siyempre mas magaling siya sa iyo. Ang sinabi ko, hindi mo ba narinig? Ang mga tagalungsod, ang mga magulang niya ay mayroong pabrika pa rin. Sa lahat ng bagay ay mas magaling siya sa iyo. Huwag kang magpanggap. Akala mo ba bulag ako kaya hindi ko nakita? 2 tao ang umuwi rito sakay ng tricycle. Monero ng langis ang tatay ko. Kotse lang ang sinasakyan ko. May pabrika naman ang tatay niya. Paano naman sila sasakay ng tricycle? Tama, nakita kong sakay sila ng tricycle pa uwi. Xiaobei, ang tatay niya ang may-ari ng pabrika. Bakit kayo umuwi gamit ang tricycle? Kailangan mo pa bang itanong? Niloloko ka niya. Niloko. Nagyayabang lang. Sigurado akong ganun nga, nanay. May mga taong uuwi para sa masarap na pagdiriwang ng bagong taon. Sinasabi nilang malaking boss daw siya. Maraming pera raw ang kinikita niya. Ang totoo niyan, umarkila lang siya ng sasakyan. Xiaobei, totoo ba yan? Hindi
Tingnan mo to, ako ang pumili sa lalaking ito. Mahirap ang kalagayan niya, paano ko siya pipiliin? Kung ang tatay niya ay may-ari ng pabrika, bakit kayo gumagamit ng tricycle? Dahil 3 lang ang aming mga sasakyan. 2 ang ginagamit ni na mama at papa. Mayroon din akong isa, pero ang kapatid kong babae ay may reunion ng klase. Gusto niyang gamitin ang sasakyan ko. Kaya pinahiram ko sa kanya ang sasakyan ko. Ano raw? May 3 sasakyan sila. Mayaman ang pamilya nila kaya may 3 silang sasakyan. May 3 sasakyan ba kayo? Hindi 3. 3 lang ang gamit namin sa bahay. Ano? Sabi mo 3 lang ang inyong gamit na sasakyan. Sabi mo 3 lang ang inyong gamit na sasakyan. Dahil gumagawa ang pamilya namin ng sasakyan. Ang brand name ay Rolls-Royce. Siguro mga 10,000 ang mga sasakyan. Gusto mo ba akong patayin? Ang yabang mo naman. Tapos ngayon, ano ang gagawin ko? Ano? Sabi mo, ang pamilya mo ay gumagawa ng sasakyan. Ang number 1 brand sa buong mundo, Rolls-Royce. Oo nga, bakit? Hindi ka ba natatakot na masira ang dila mo dahil sa pagyayabang? Alam mo ba kung sino ang gumawa ng sasakyang Lausla? Produkto yan ng Fo Group. Doon sa lalawigan ng Nam. Sabi mo bahay ninyo yun. Oo nga, ang Fo Group ang liwanag ng aming lalawigan ng Nam. Alamat ng bilis. Alamat sa mundo ng pananalapi. Sabi mo, yan ba ang sasakyan na imbento mo? Hindi dapat kang magsinungaling. Napakawalanjiya mo naman. Talagang panlilin lang. Ginang yang, sinasampal niya tayo. Xiaobei, magsabi ka ng totoo. Anong hanap buhay ng pamilya niya? Siya. Ang pamilya niya ay may pabrika. Pero, hindi naman sila gumagawa ng Rolls-Royce. Nagbibiro lang siya sa lahat. Kumain na lang kayo. Xiaobei, hindi ka ba nagsisinungaling? Ang pamilya niya ay may pagawaan. Kung malaman kong nagsisinungaling ka sa akin, paalisin kita sa bahay. Bakit naman po, inay? Inay ko po kayo. Paano kita mapapaniwala? Nagsisinungaling ka pa. Ngayon, pinagdududahan ko na kung may problema ka. Yefak-1, ano ang ibig mong sabihin? Tinatanong ko na ang ninang ko. Sabi niya, wala ka pang asawa. Wala ka pang boyfriend. Bigla ka na lang may boyfriend ngayon. Hindi kaya ganoon ka rin sa kanila. Para mapanatag ang pamilya, umuupa ka pala ng lalaking makakasama. Uupa ng tao. Uupa ng boyfriend. Yefak-1, anong sinasabi mo? Ihahatid ko sa bahay ang boyfriend ko. Ihahatid ko sa bahay ang boyfriend ko. Gusto mo bang makipag-away? Nagbibiro lang naman ako, nanay. Hindi mo ba nakikita ang problema? Dati pa, sinabi ni Xiaobei, na gusto niya ang Fo Group. Ang legendary racer, mag-iisa siya hanggang makuha niya ito. Bigla na lang siyang nagka-boyfriend. Wala bang problema? Imposible, umuupa siya ng boyfriend para dalhin sa bahay. Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Xiaobei, mayaman daw ang pamilya nito, may pagawaan sila. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Umuupa ka ba ng tao? Huwag ka na magtanong. Sigurado akong ganoon nga. Tingnan mo. Hindi naman sila mukhang close. Ano? Close? Anong close? Ikaw ang magsabi. Paano ba ang mag-in love? Yung magkahawak kamay, naghahalikan. Yakap pa tayo. Bakit wala akong makita? Ang mga bagay na iyon, ginawa na natin sa bahay. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat? Naiintindihan ko na. Gusto mong manood, di ba? Sige, susundin. Umalis ka na dyan. Anong gagawin mo? Huwag kang gumawa ng gulo. Huwag kang mag-alala. Iiwanan ko na ang sasakyan na ito. Ano, totoo ba ang sinasabi mo? Oo nga, Li Jiang. Huwag kang mamwibwisit dito. Isang empleyado ka lang. Hindi ka marunong magmaneho. At wala kang susi. Paano mo yun minaneho? Ano, hindi ba siya marunong magmaneho? Oo nga, pare. Napakawalang silbi niya. Malamang sinungaling lang siya. Xiaobei, dalhin mo na siya palayo. Nagyayabang lang siya. Kung ang taong ito ay magalit, malaking problema ang ating sasapitin. Tama. Isa lamang siyang hambog. Xiaobei, dapat mong makipaghiwalay sa kanya. At palayasin mo siya. Ayaw naming madamay. Tama, palayasin mo siya. Tama, bilisin mo. Manahimik ka. Manahimik ka. Binata, inaasar mo ba ako? Hindi ka nga marunong magmaneho. Paano mo ako matutulungan? Sino ang nagsabing hindi ako marunong? Sabi niya. Maniniwala ka sa kanya. Ang galing ko namang magmaneho. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Hindi sa kanya ang kotse na iyan. Wala siyang susi. Hindi niya kaya. Tama, wala siyang kotse. Nagyayabang lang siya. Xiaobei, makipaghiwalay ka na sa kanya. At palayasin mo na siya. Sabi ko na sa'yo, huwag kang maghambog. Hindi mo ako pinakinggan. Hindi ako nagsisinungaling. Ang sinabi ko lang, marunong akong magmaneho.
Totoo, marunong akong magmaneho. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi sa iyo ang sasakyan na iyan. Wala kang susi, hindi mo ito mapakikilos. Kailangan ng susi para makapagmaneho ng sasakyan, di ba? Ang tanga-tanga mo naman. Ako ang Diyos ng mga sasakyan, kaya ko yan. Kuyan. Turuan niyo po ako. Nandito po ako ngayon sa bahay ng aking biyenan. Dumalo po ako sa isang salo-salo. Wala po akong oras. Tumawag na lang po kayo sa akin. Sige po, salamat po, guro. Magmadali kang bumati sa master ng sasakyan. Tumayo ka. Salamat po, master. Birthday po ng biyenan ko. Umalis ka na, master. Tatawagan na lang po kita. Ano? Iniisip mo pa rin bang nagsisinungaling ako? Imposible. Kung ang pamilya ninyo ay mayaman. Bakit kayo gumagamit ng tricycle? Bakit? Tama, marunong ka namang magmaneho. Bakit kayo nag-tricycle papunta rito? Napakawalang hiya ninyo. Hindi ba ninyo narinig kanina? May 3 sasakyan ang bahay niya. Lahat ay ginagamit, kahit na totoo yan. Dapat ka pa rin maging magalang pagpunta mo rito. Hindi mo ba magagamit ang sasakyan ng mga magulang mo? Tama si Lijiang. Sabi mo may 3 sasakyan kayo sa bahay. Bakit hindi ka nalang sumama gamit ang isa sa mga sasakyan ninyo? Tita, gusto mo bang marinig ang totoo? Anong katotohanan? Dahil masyado na akong mayaman. Hindi ko na kailangan ng sasakyan. Walang silbi na iyon sa akin. Hindi ko na iyon kailangan. Nagsisinungaling ka, ako. Naiintindihan ko na. Ina, sa wakas, naunawaan ko na. Alam ko na kung bakit marunong siyang magmaneho. Paano? Dahil, isa lang siyang magnanakaw ng sasakyan. Ano, ikaw ba ay isang magnanakaw ng sasakyan? Napakasama mo naman. Tama, sama mo naman. Tama, sigurado akong magnanakaw siya. Yefakwan, ano ang sinasabi mo? Manahimik ka nga, bakit mo naman sinabing magnanakaw si Lijiang? Hindi mo ba naiintindihan? Nakita iyon ng lahat. Napakahusay niyang magmaneho. Wala siyang susi, pero naimulat pa rin niya ang kotse. Tapos pinaandar pa niya ang sasakyan. Tanging ang magnanakaw lang ng sasakyan ang gagawa noon. Tama, hindi pa ako nakakapag-react. Nagmaneho na siya. Tanging magnanakaw lang ang magmamaneho ng ganoon. Ngayon, lumino na ang katotohanan. Nagsisinungaling siya. Hindi siya mayaman. Isang magnanakaw lang ng sasakyan siya. Yefakwan, huwag ka nang makipag-usap sa akin. Sinabi mong magnanakaw ng sasakyan si Lijiang. May ebidensya ka ba? Hindi na kailangan ng ebidensya. Ang kanyang pag-uugali na mismo ang pruweba. Xiaobei, natatakot ka ba? Nahihiya ka bang magmahal ng isang magnanakaw ng sasakyan? Nagagalit ka ba dahil sa sobrang kahihiyan? Xiaobei, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong trabaho ni Lijiang? Napakarami kong kahihiyan. Paniniwala ka bang paalisin kita sa bahay? Nangangako ako sa iyo gamit ang aking buhay. Hindi magnanakaw si Lijiang. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nasaan ang patunay? Sinabi mong magnanakaw ng sasakyan si Lijiang. Nasaan ang ebidensya mo? Ako. Sige na. Sinabi mo ring mayaman siyang anak mayaman. Nung una mong pumunta rito, 50 kaarawan ng aming ina ngayon. Ina. Magkano ang ibinigay sa iyo ng mayamang binata na ito? Kung wala namang pera, regalo man lang sana. 50 kaarawan ngayon ng ina ko. Dumating ka rito nang walang daladalang regalo. Napakawalang galang mo naman. Sabi mo mayaman ang pamilya mo at may 3 sasakyan kayo. Tama. Bakit kayo nagmamadali? Hindi pa lang niyan ipapasa ang regalo sa aking ina. Dali, nasaan na ang sober? Nasa akin na. Bigyan mo ako ng QR code para sa pagbabayad. Bibigyan kita ng 10,000 dolyar na pagbati. Ano raw? 10,000 dolyar lang. Manugang ka naman ni Tita Yang. Unang beses mo palang umuwi sa bahay ng biyenan mo. At 50 kaarawan pa naman niya ngayon. 10,000 dolyar lang. 10,000 dolyar lang ang ibibigay kong pamasko. Manugang ka naman niya. Binabati ko siya ng 50,000 dolyar. Anong problema mo? Nakakatawa naman. Kung wala kang kakayahan na maging manugang ni Tiyang Yang, sumuko ka na lang. Umalis ka na rito. 50,000 dolyar lang ang ibinigay mo. Wala kang karapatang utusan ako. Naghanda ako ng isang napakahalagang regalo. Papunta na ito rito. Anong sinasabi mo? 1,000,000 dolyar na regalo? Ang yabang mo naman. Hindi ka ba natatakot? Alam mo bang napakalaking halaga ng 1,000,000 dolyar? Oo nga. Nagsisinungaling ka lang. 1,000,000 dolyar na regalo. Wala kang ang kotse. Sumakay pa kayo ng tricycle ni Xiaobei pa uwi dito.
Ganon ka pa rin magsalita. Tita Yang, palayasin mo na siya. Huwag mo siyang hayaang mapahiya ang mga kamag-anak natin dito. Huwag ka nang magsinungaling. Bakit ka pa kailangang maghambog ng ganyan? Maniwala ka sa akin. Hindi kita mapapahiya. Ipakikita ko sa kanila, mga palaka lang sila sa balon. Huwag kang mag-alala. Nag-aalala ako ng husto para sa iyo. Ilabas mo na ang milyonaryong regalo mo. Gusto kong makita iyon. Huwag kang magsisinungaling. Sige. Mauutusan ko ang sekretarya ko. May sekretarya ka. Sumakay ka ng tricycle papunta rito. Ang yabang mo naman. May sekretarya ka ba? Bakit hindi ka nalang lumipad papunta sa langit? Saan na kaya ang regalo ko? Dumating na ang presidente sa nayon na iyon. Malapit na silang dumating. Tawagan mo ako ng 10 mamahaling sasakyan papunta rito. Ako ng 10 mamahaling sasakyan papunta rito. 4 ang lahat ng sasakyan. May ilang mga mangmang na mga gangster dito. Napakamayabang nila. Gusto kong matakot sila. Sige. Sige. Paparating na sila. Nagsisinungaling. Yo! Ate Yang, may bisita ka na. Parang, siya ba ang panganay na anak niya? May trabaho siyang konstruksyon sa syudad. Kontratiste siya. Tama. Kontratiste siya sa syudad. Parang hindi siya iyon. Siya ay pumunta upang hanapin ako. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ang driver na ito. Sila ay papunta upang hanapin ka ba? Malalaman mo kaagad. Nakakatawa naman, Pangulo. Totoo ba ang sinabi niya? Asa na ang regalo ko? Nandito. Regalo. Tita Yang, ito ang regalo ko. Happy birthday sa iyo. Handog ko ito sa iyo. Kunin mo na ito. Ito. Ano ito? Alam ko na kung ano ito. Nakasakay lang siya ng tricycle papunta rito. Napakamura ng red jalong ito. Isang supot ba ito ng patatas? Ate Yang, buksan mo na. Tama, gusto kong makita iyon. Buksan mo na. Ano ito? Ah, tama. Ano ba ito? Ang red jalong ito, isang sasakyan na nagkakahalaga ng 600,000 dolyar, at isang bahay na nagkakahalaga ng $1 milyon. Ano ang sinasabi mo? May isang sasakyan dito na nagkakahalaga ng $600,000, at isang $1 milyon na bahay. Seryoso ka ba? Seryoso siya. Buksan mo na. Bilisin mo, tita. Buksan mo na dali. Tama, buksan mo na. Tama, buksan mo na. Anong kalokohan na naman ito? Iuuwi lang naman kita para sa Pasko. Huwag ka nang magkagulo. Nahihiya talaga ako. Gusto mo bang malaman ang totoo? Anong katotohanan? Ang totoo ay, hindi ako pulubi na nakita mo. Nagpanggap lang akong pulubi. Ako ang tagapagtatag ng Wang Group. Anong sinasabi mo? Teka lang, ano ang sinasabi mo? Natatakot ka bang mahuli kaya tatakas ka? Napakasuway mo naman. Wala ka bang tigil? Bakit naman kita bibigyan ng maling impormasyon? Buksan mo na ang bag mo. Tapos malalaman mo ang totoo. Buksan mo na. Gusto naming makita iyon. Tama, buksan mo na. Dali, buksan mo na. Buksan mo. Sinisigurado ko, sa loob ng bag na ito. Isa itong biro, Xiao Bei. Sabihin mo ang totoo. Ano ang trabaho niya? Hindi pa ako tapos magsalita eh. Ayokong maging katatawanan. Huwag mo na siyang tanungin pa. Itong magnanakaw ng sasakyan, nalantad na ang lahat ng kahinaan niya. Maniwala ka sa akin. Ano kaya ang kahinaan niya? Hindi ko alam. Ina, tingnan mo ito. Sabi ni Xiao Bei, ang ama niya ay ang manager ng pabrika. Siya ay isang mayamang binata. Nang dumating ang babaeng ito, tinawag niyang presidente si Li Jiang. Para sa kanya, si Li Jiang ang amo. Yan ang kanyang kahinaan. Isa siyang manloloko. Ang dami mong sinasabi. Manloloko daw ako. Buksan mo na ang regalo mo. Malalaman mo rin. Sige, gagawin ko. Pagsisisihan mo yan. Sige, bubuksan ko na. Tanga. Bubuklatin ko na ito. Tama, ito ang $600,000 na kotse. At isang bahay na nagkakahalaga ng $1 milyon. Diyos ko. Talagang nagulat ako. Ngayon, may bahay at sasakyan na ako. Ang galing-galing naman ng anak ko. Nakahanap siya para sa akin ng isang mayamang manugang. Ina. Huwag kang maniwala, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Ano pa ang gusto mo? Ang aking ampon, ang titulo ng bahay na ito. Hindi siya gaya ng sinasabi mo. Ang titulo at ang susi ng kotse na ito. Hindi ito totoo. Ganyang susi ng kotse. Marami akong may bibigay sa iyo. Peke yun. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang sertipikong ito. Peke rin.
Lahat ay peke. Tama, ang sertipiko at ang susi ng sasakyan na ito. Peke lamang. Ang kawalang katwiran. Maglalakas loob kayong pagdudahan ang regalo ng chairman. Huwag ka nang magpanggap pa. Kung nagsasabi ka ng totoo, sumakay ka na rito. Mga peking gamit lang ang dala mo rito. 10 mamahaling sasakyan ang paparating. Tingnan mo, hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi nila. 10 mamahaling sasakyan. Nanay, nakauwi na po kami. Ang panganay kong anak na babae at ang manugang ko. Nakauwi na sila, mabuti naman. Mga mahalagang bisita ko kayo. Ang swerte naman ni Aling Yang. Ang manugang na ito ay talagang mayaman. Siya ang pangunahing kontratista sa lungsod. Mayroon siyang napakataas na posisyon sa kumpanya ng konstruksyon. Tama po, nanay. Ito po ang aming handog ng asawa ko at ako. Maligayang ika-50 kaarawan po sa inyo. Maraming salamat po. Basta kayo'y pumunta na. Hindi na ninyo kailangang magdala ng regalo. Mayroon pa akong regalo. Malaki ang regalong ito na galing sa akin. Mayroon pa siyang isang regalo. Napaka mapagbigay mo naman. Ano iyon? Ako si Zhao Qi. Ako ang manugang ni Yang Chokzu. Binabati kita sa iyong kaarawan. Ito ang aking regalo. 100,000 dolyar yan. Ano? 100,000 dolyar. Ang yaman niya. Ang regalong ito ay nagkakahalaga ng $100,000. Nakahanap si Xiao Zhao ng mabuting asawa. Siya ang aming kapurihan. Regalo ko ito sa iyo. Gamitin mo ng malaya. Ang password ay 1,234,567. Ang mabuting manugang na lalaki ni nanay ay napakabait. Li Jiang, nakita mo na ba? Ito ang tunay na kayamanan. Binigyan niya ang aking ina-inahan ng $100,000. Pasensya na, sobrang dami ng pera ko sa card. Li Jiang, bakit ka nandito? Siya ang boyfriend ni Xiaobei. Umuwi siya para sa bagong taon. Ano? Boyfriend siya ni Xiaobei. Ano ang sinasabi mo? Mahal daw ni Xiaobei yun. Oo nga, Hindi ako makapaniwala. Anong ginagawa mo sa kanya? Hindi mo siya dapat mahalin. Tapos inuwi mo pa siya. Boyfriend ko siya. Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Isang napakalaking problema ito. Diyos ko, bakit naging ganito? Nagkamali ka ng malaki. Bakit mo siya minahal? Ano ba ang problema niya? Magsalita ka ng malinaw. Siya ang dating boyfriend ko. Ako ang nang-iwan sa kanya. Hindi ko akalain na mahahanap mo siya. Ano? Nakipaghiwalay ka na sa kanya? Totoo ba ang sinasabi mo? Anong nangyari? Bakit ko naman hindi alam? Nung bagong graduate pa lang ako. Mahal ko siya. Pero nakita kong napakahirap niya. At isang walang silbi, kaya iniwan ko siya. Ano? Xiaobei, sige, sabihin mo na. Totoo ba yan? Napakahirap at walang silbi niya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling. Una ko siyang nakita, ang gwapo at ang talino niya. Akala ko mayaman siya. Hindi pala. Isa na naman siyang walang silbi. Ang nakakatawa pa, sabi niya magtatrabaho siya para buhayin ako. Tapos nagtrabaho nga siya. Ha? Sobrang mahirap ba siya? Imposible. Iniwan ko na siya, ito ang totoo. Ngayon, wala na siyang trabaho. Isang walang silbing manggagawa lang siya. Ano? Mas malala pa ang buhay niya kaysa sa mga nasa probinsya. Ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Kahapon, nang nasa syudad ako, nakita ko siyang nagmamakaawa. Ano? Pulubi siya. Imposible, pulubi siya. Xiaobei, hindi ka nagbibiro, di ba? Pulubi siya. Tanungin mo ang asawa ko. Kilala niya si Li Jiang. Tama, manugang. Kilala mo siya, kilala ko siya. Pero ayoko nang balikan pa iyon. Klase ko siya noon. Hindi ko akalain na isang pulubi pala siya. Li Jiang, sabihin mo na, okay lang kung pulubi ka. Bakit mo niloko ang kapatid ko? Zhao Qi, ang tanga-tanga mo naman. Wala kang alam sa akin. Bakit mo ako lalaitin dito? Kaya kitang ipabankrupt. Anong sinabi mo? Sinabi mo bang nagsisinungaling ako? Parurusahan mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ko ngayon? Hindi ko alam. Sabi mo, asawa ko. Sabihin mo sa kanya. Pagsisisihan mo ito. Sige, sasabihin ko. Kung gusto mong mapahiya dito, tutulungan kita rito. Ako si Zhao Qi. Magkakalapit lang tayo ng bahay. Magkaklase tayo noon. Noong araw, matalino kang mag-aral. Noong tamad akong estudyante, sabi mo noon, hindi ako nagsusumikap. 10 taon na ang nakalipas. Nagbago na ang lipunan. Matalino kang mag-aral, pero pulubi ka pa rin. Kahit na mahina ako sa pag-aaral, magaling naman akong kumita ng pera. Nagtatrabaho ako sa kumpanya ng konstruksyon. Nagtatayo ako ng mga napakataas na gusali. At kumikita ako ng milyon-milyon. Lahat ay nirerespeto ako. Marami akong bahay na pag-aari. Ngayon, alam mo na ba ang kayamanan ko? Nakikita mo ba kung gaano ako kumpiyansa? Gusto mo ba akong parusahan?
Paano niya napatayo ang mga bahay na iyon? Umabot na sa milyon ang kanyang mga ari-arian. Ang yaman-yaman ni Zhao Qi. Li Jiang, ikaw ang tinatanong ko. Isang pulubi ka lang sa syudad. Ano? Ano sa tingin mo sa asawa ko? Hindi ka ba nahihiya? Ang tanga-tanga mo naman. Sinabi ko sa iyo, ang yaman ko'y hahangaan mo. Lahat ng meron siya, ay galing sa akin. Ibinigay ko sa kanya. Anong sabi mo? Lahat ng ari-arian ko, galing sa'yo. Isang pulubi ka lang, napakawalang hiya mo. Gan mo pa kayong magsalita ng ganyan. Ang mga bagay na tinataglay ko ay bunga ng aking pagsusumikap. Napakawalang hiya mo. Umalis ka na rito. Sabihin mo sa akin. Paano kanya niloko para mahalin mo siya? Ang tamang panahon nga naman. Nandito na silang lahat. Gusto kong iligtas ang kapatid ko. At parusahan ng mandaraya na iyon. Tama, Xiaobei, sabihin mo na. Paano ka niloko ng pulubi na iyon? Sabihin mo na. Tutulong kami sa iyo na parusahan siya. Hindi ka na pwedeng magpanggap pa, di ba? Sabi mo, may pagawaan ng pamilya mo. At 3 sasakyan. Sabi mo rin, gumagawa ng sasakyan ng pamilya ninyo. Tanga, Xiaobei. Nagkamali ka. Sa totoo lang, wala kang boyfriend, di ba? Umuupa ka lang pala ng pulubi para magpanggap na mayaman. Xiaobei, bilang nga't sabihin mo na. Paano kanya niloko? Kahit na magkaklase kami, pero ngayon, paparusahan ko siya rito. Maghihiganti ako para sa'yo, hindi niya ako niloko. Ano ang sinasabi mo? Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Anong klaseng gamot ang ipinainom niya sa'yo? Tama. Ang ate at bayaw mo. Napatunayan na nila, isang pulubi lang siya. Maniniwala ka pa rin ba sa kanya? Li Jiang, kung ikaw ay isang lalaki, ikaw ay dapat na maging responsable. Isa ka bang pulubi sa lungsod? Maglalakas loob ka bang tawaging pulubi si Chairman Li? Gusto ninyong mamatay. Sino ka ba? Narito kami upang parusahan ang masasama. Wala kang pakialam. Ako ang sekretarya ng chairman ng Wang Corporation. At siya ang chairman ng Wang Corporation. Mayroon akong larawan na ito. Isa siyang tunay na pulubi. Siya ay talagang ang isang pulubi. Hindi makapaniwala. Hayop na pulubi. Nalinlang ka na. Ina, sinabi ko na sa inyo. Mandaraya siya. Hindi ka naniniwala. Sabi niya, mayaman siya. Binigyan niya ng kotse ang foster mother ko. At isang bahay na milyon-milyon ang halaga. Hayop ka talaga. Kung ganoon, laruan lang ba ang susi ng sasakyan na ito? Peke rin ba ang titulo nito? Niloko niya ang lahat. Napahiya ako ng sobra. Niloko mo ang anak ko at niloko mo rin ako. Binigyan mo ba ako ng peke? Kunin mo yung mga yan at umalis ka na. Tita Yang, $1 milyong na regalo yan. Isinakripisyo mo na iyon. Huwag kang magsisi. Hayop na pulubi. Niloko mo ako, na pulubi. Niloko mo ako, binigyan mo ako ng peking gamit. Hindi ako kailanman magsisisi. Xiaobei, sabihin mo, paano kanya niloko? Parurusahan ko siya ngayon. Hayop na iyon. Xiaobei, huwag kang matakot. Nandito kami para protektahan ka. Ililigtas ka namin sa kanya. Hindi ganoon. Hindi niya ako niloko. Ako ang kusang pumunta sa kanya. Ano? Anong sinabi mo? Mahal mo ba siya? Hindi naman ganon. Ano ang ibig mong sabihin? Oo nga, ano ba to? Sige. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Li Jiang. Ang totoo ay, hindi siya ang boyfriend ko. Uupahan ko siya rito. Ito ang totoo. Ate, inuupahan mo pala siya. Sabi ko na nga ba, mukhang hindi naman sila magkasintahan. Ang weird naman nito, nasabi ko na. Kinuha siya nito, nasabi ko na. Kinuha siya ni Xiaobei para manloko ng mga tao. Hindi niyo ba ako pinaniniwalaan? Xiaobei, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Bakit mo siya inuupahan? Pinilit mo akong gawin ito. Sinabi mong kailangan kong dalhin pa uwi ang boyfriend ko. Wala na akong ibang nagawa. Kaya kinailangan ko pang umupa ng tao rito. Ikaw. Pinagkahiya mo ako. Napakadismaya ko sa iyo. Bakit mo ginawa iyon? Hindi lang si Aling Yang ang napahiya. Pinagkahiya mo ang lahat ng tao. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo yun. Wala ka namang boyfriend na masasamahan pa uwi. Paano mo nagawang magdala ng estranghero rito? Ang tanga-tanga mo naman. Kahit wala kang boyfriend, hindi mo dapat ginawa yun. Tama. Maganda ka naman. Tapos umarkila ka pa ng isang boyfriend. Nakakahiya naman yan. Ang taong ito. Niligaw niya ang kapatid ko. Niligaw niya ang kapatid ko. Oo nga, Li Jiang. Sabihin mo ang totoo. Paano mo niloko ang kapatid ko? Magsalita ka na.
Pagkatapos, patatawarin kita. Kung hindi, paparusahan kita. Manahimik ka. Tigilan niyo na yan. Sinabi ko na. Hindi niya ako niloko. Inupahan ko siya rito. Sige, hanggang dito na lang ang trabaho natin ngayon. Inupahan kita ng isang araw. Magbabayad ako sa iyo ng $200. Umalis ka na. Hindi, libre na ito sa iyo. Uupahan kita habang buhay. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko na nga ba? Hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Nakikita ko kasi, na mabuting tao ka. Pangangalagaan kita habang buhay. Ikaw. Nababaliw ka na ba? Isang pulubi ka lang. Huwag mong makuha ang kapatid ko. Ang yabang mo naman. Huwag ka nang magpanggap pa. Hayaan na, kitang-kita na. Ikaw ang pinakawalang hiya na nakilala ko. Hindi makapaniwala. Hindi ka mamahalin ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat kay Xiaobei. Ina, naalala mo ba kung paano siya magmaneho kanina? Isang magnanakaw ng sasakyan siya. Masama ang ugali niya. Ano ang ibig mong sabihin? Magnanakaw ng sasakyan. May nakaparadang sasakyan kanina sa may pinto. Hinarang ganito ang daan. Wala ang may-ari ng sasakyan doon. Wala siyang susi, pero nabuksan pa rin niya ang pinto. Nagulat talaga ako. Napaandar niya ang sasakyan. Tapos nag-drive na siya palayo. Alam kong magnanakaw siya. Sige, Li Jiang. Hindi ko akalain na ganoon ka kasama ang ugali mo. Ikaw pala ay isang profesional na manloloko. At isang magnanakaw pa ng sasakyan. Sabihin mo ang totoo. Anong krimen ang nagawa mo? Sabihin mo sa akin. Gusto mo bang malaman? Kung magtatapat ka, mapapagan ang parusa mo. Sige, sasabihin ko sa iyo. Nagpanggap akong pulubi. Dahil sobra-sobra ang pera ko, hindi ko maubos. Naramdaman kong walang saysay ang buhay ko. Kaya gusto kong tumulong sa iba. Magbibigay ako ng pera sa mabubuting tao. Pero hindi ako basta-basta tumutulong. Kaya nagpanggap akong pulubi sa kalye. Kung may tumulong sa akin ng kahit isang sentimo, tutulong akong yumaman ng taong iyon. At nakilala ko si Xiaobei. Napakabait niya, kaya gusto kong makipag-ugnayan sa kanya. Anong sinasabi mo? Ang yaman-yaman mo na ba't hindi mo magastos ang pera mo? At nagpanggap kang pulubi. Oo, hindi ako pulubi. Nagpapanggap lang ako. Nakakatawa naman, 20 taon na akong nabubuhay. Ngayon ko lang nakita, na mayaman ka pala na hindi mo magastos ang pera mo. Maniniwala ba kayo? Dahil sa sobrang yaman, kaya lumabas siya sa kalye at nagpanggap na pulubi. Tanga lang ang maniniwala sa iyo. Noong una sinabi mong aalagaan mo ako. Ang resulta, muntik ka nang mamatay sa gutom. Nagulat ako. Ito ang pinakawalang kwentang-kwento. Nang madiskubre ang pandaraya ng pulubi, sinabi niya na nagpapanggap lang siya. Hindi makapaniwala, ang kapal talaga ng mukha mo. Oo nga, ang tanga-tanga talaga ni Xiaobei. Umupa siya ng manloloko para maging boyfriend niya. Pinagkaaitan mo ng puri ang buong angkan natin. Li Jiang, ang kapal ng mukha mo. May gana ka pang sabihing mayaman ka. Tagal ka nang tinuruan ng ating mga ninuno. Huwag mong maliitin ang iba. Hindi ba ninyo naaalala, Li Jiang, manahimik ka. Huwag mong lokohin ang iyong sarili. Hayop na pulubi. Birthday ng nanay ko ngayon. Huwag kang maglikha ng gulo rito. Umalis ka na. Tama, umalis ka na. Magkabaryo tayo. Magkaklase rin tayo. Anong klaseng tao ka ba? Kilalang kilala kita. Huwag ka nang maghambog dito. Nahihiya ako para sa'yo. Xiaobei, kasalanan mo ito lahat. Palayasin mo na siya. Kung hindi, sisipain kita palabas ng bahay. Umalis ka na. Teka. Sino ang nagdalaw ng sasakyan ko? Sino ang gumawa nito? Sino ang humipo sa kotse ko? Direktor Leo. Si Li Jiang ang gumawa nito. Ikaw. Ang tapang mo naman. How dare you touch my car? Alam mo ba kung anong uri ng kotse ito? Kung masira ang sasakyan ko, magbabayad ka ba? Si Direktor Leo, isa siyang magnanakaw ng sasakyan sa lungsod. Ninanais niyang magnakaw ng sasakyan mo. Mag-ingat ka sa kanya. Ano? Magnanakaw siya ng sasakyan? Ninanakaw mo ba ang sasakyan ko? Direktor Leo, ano sa tingin mo? Kahit wala siyang susi ng sasakyan, kaya pa rin niyang buksan ang sasakyan mo. Maipagmaneho ito sa ibang lugar. Ang pagmamaneho niya, napakakakaiba. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Sinasabi mo bang sinisiraan kita? Lahat ng tao rito, nakita nila ito. Ikaw ang nag-akyat at nag-alis ng sasakyan na iyon. Kung wala ang maraming tao rito, ninakaw mo na ang sasakyan. Hayop ka, magnanakaw ka ng sasakyan ko. Kung hindi ka magpapaliwanag ng maayos, tatawagan ko ang pulis para ikulong ka. Huwag kang maniwala sa kanya. Hinaranggan mo ang daan ng sasakyan. Hindi makadaan ng ibang sasakyan. Tinulungan ko sila, lahat ng tao rito. Nakakita na sila.
Sabi mo, hinaranggan daw ng sasakyan ko ang daan. At inilipat mo raw ito. Direktor Leo, nakita mo na ba? Nagsisinungaling siya. Walang nakasaksi sa kanya rito. Ako ang pwedeng maging saksi. Nababaliw ka ba? Bakit mo pa rin siya pinagtatanggol? Ikaw ang baliw, sa tingin ko. Hinarang ng sasakyan ang daan. Tinulungan niya ang lahat ng tao. Paano mo nasabi na magnanakaw siya ng sasakyan? Tumigil ka na nga, sasakyan yun ni Direktor Leo. Kahit na iwanan mo na lang doon. Tama, ang kotse ko, nagkakahalaga iyon ng $500,000. DeLorean, para itong bahay na may gulong. Hindi lahat ay makakahawak nun. Magsabi ka ng totoo, minaneho mo ang kotse ko. Paparusahan kita, sabi ko na nga ba, hinaranggan ng sasakyan mo ang daan. Maayos ko namang ipinarada iyon. Kahit masira ko pa ang sasakyan mo. Ano naman, $500,000 lang naman iyon. Mura lang naman yan, marami akong ganoon. May mga milyon-milyong sasakyan ako. Pangit na pangit ng sasakyan mo. Hindi ako makapaniwala. Paano mo nasabing pangit ang mamahaling sasakyan ko? Natatawa ako sa'yo. Ikaw ay isang walang silbing pulubi. Bakit mo sinabing pangit ang mamahaling sasakyan na yon? Palaka ka lang na nasa ilalim ng balon. Huwag ka nang magsinungaling. Kayo ang mga palaka. Siya ang chairman ng Wang Corporation. Huwag ninyong siya laylay. Anong sinasabi mo? Siya ang chairman ng Wang Corporation. Mukhang pulubi lang naman siya sa akin. Kailangan pa niyang ibenta ang sarili para maging boyfriend ng iba. May sakit ka ba sa ulo? Sa tingin ko dapat kang pumunta sa mental hospital. Huwag ka nang magdulot ng gulo rito. Isang negosyo na kabilang sa top 500 sa mundo. Ang nangungunang brand ng sasakyan, Rolls-Royce. Nangungunang pabrika, at ang chairman ng Wang Group. Hindi niya mauubos ang pera niya. Alam mo na ba yun? Kakaiba naman. Buti na lang at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ikaw, huwag mo nang sabihin sa kanila. Bahala na sila. Nasaan na ang mga mamahaling sasakyan ko? Bilisin mo. Susubukan kong bilisin. Nandito na naman ang mga bisita. Dumating ba sila para batiin si Mrs. Yang? Maraming kakilala si Ms. Yang. Ang kanilang mga sasakyan ay napakarangal. Mga mayayaman siguro yan. May mga bisita na naman ako. Pupunta muna ako roon para silipin. Para batiin ninyo ako, di ba? Wala itong kinalaman sa iyo. Pangulo, dumating na po ang inyong sasakyan. Sasakyan niya ba ito? Nakakagulat naman. Zhao Qi, ano ba ang sinabi mo? Nagkunwari akong mayaman. May 3 ang sasakyan ko. Kasalanan ba iyon? Aba, tingnan mo nga. 3 nga ang sasakyan ko, di ba? Imposible. Bakit naman? Pulubi ka lang naman. Bakit ang dami mong sasakyan? Oo nga, iniwan kita dahil sa sobrang kahirapan mo. Hindi mo kahirapan mo. Hindi mo kayang bumili ng ganoon karaming sasakyan. Oo nga, ikaw at ako, magkaklase tayo. Kilalang kilala kita. Ikaw ang nag-arkila ng mga sasakyan na ito. Gusto mong linlangin ang lahat. Oo naman, siya ang nag-arkila ng mga sasakyan na ito. Ayaw mo pa ring sumuko. Ang tanga mo naman. Hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng sumuko? May hawak akong titulo ng pagmamayari. Ipapakita ko sa inyo. Magsisisi kayo. Tama, Chairman. Ito ang sertipiko. Tingnan ninyo itong mabuti. Sertipiko ng... Hindi mo ako pinapayagang hawakan ang sasakyan mo. Ano ba ang gusto mo sa akin? Ito. $1,000,000 ang halaga ng isang sasakyan. Ang 10 kotse ay $10,000,000. Sino ka ba? Ikaw. Bakit ang dami mong sasakyan? Ang sekretarya ko. Sabi na niya. Ang tagapagtatag ng Wang Corporation. Kaya ko bang bilhin lahat yan? Sabi mo, ikaw pala ang presidente ng Wang Corporation. Imposible. Hindi ako makapaniwala na siya ang presidente. Bakit? Si Li Jiang at ako. Magkasama kaming lumaki. Kilalang kilala ko siya. Napakhirap ng buhay ng pamilya niya. Hindi kinaya ng nanay niya kaya iniwan sila. Iniwan siya ng asawa ng kanyang ama. Sila ng kanyang ama ay palaging naglilimos ng pagkain sa nayon. Kanin, at tsara, at toyo lang ang kinakain nila. Palagi siyang nagugutom. Naawa ako sa kanya. Paminsan-minsan ay binibigyan ko siya ng tinapay. Lubos siyang nagpapasalamat sa akin. Pagkatapos, nakapasa siya sa kolehiyo. Pero wala siyang pera, kaya nag-aral siya sa vocational school. Hindi siya tiyak na chairman ng Wang Corporation. Ikaw na ang magsabi. Tama ba ang sinasabi ko? Sige. Tama ka. Nang naaalala ko ang nakaraan, binigyan mo ako ng isang tinapay. Kaya naman, ginawa ko ang lahat. At tinulungan kita. Inirekomenda kita sa mataas na posisyon sa kumpanya ng konstruksyon. Yumaman ka. Hindi ko inaasahan na yumaman ka.
Hindi ka na mabait, nawala mo na ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba? Lumalabas. Hindi mo pa rin matanggap ang iyong mayamang kapalaran. Ano ang sinasabi mo? Inirekomenda mo ba ako sa mas mataas na posisyon? Binigyan mo ba ako ng maraming proyekto? Nababaliw ka na ba? Iniisip mo bang Diyos ka? Ang tanga. Inamin mo na. Sobrang mahirap ka. Wala kang ang pambayad sa pag-aaral. Tama, ganoon din ang tingin ko. Mukhang nagyayabang lang siya. Tinignan ko na mula sa lahat ng anggulo. Hindi siya mukhang mayaman. Hindi siya ang presidente ng Wang Corporation. Pinagtitibay ko, Li Jiang. Bibigyan kita pa ng isang pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong sasakyan ang ninakaw mo? Kung hindi ka magsasabi ng totoo, isusumbong kita sa pulis. Tumigil ka na. Itigil ko ang lahat ng proyekto mo. Malalaman mo ang katotohanan. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong itigil ang lahat ng proyekto ko? Tatawag ako ng telepono. Atin itong malalaman. Gusto kong itigil lahat ng proyekto ni Zhao Qi ngayon na. Nagpapanggap ka pa rin ba rito? Akala mo ba itang ako? Nakita ko na. Masyado na siyang matagal na nagpapanggap. Akala niya tunay na siyang mayaman. Manahimik ka, huwag ka nang magpakasakit dito. Kung magalit sila sa iyo, hindi na kita matutulungan. Umalis ka na, huwag ka nang magdulot ng gulo. Kahit na, nabigo ako sa lahat ng tao rito. Ikinatuwa mo naman ako, dahil mabait at maganda ka. Mayroon akong isang hiling, gusto kitang pakasalan. Tingnan ninyo, gusto niyang pakasalan si Xiaobei. Nasabi na niya, Yefek-wan, ano iyon? Napakasimple ng bagay na ito. Si Li Jiang ay tiyak na isang pulubi. Pero, si Xiaobei, pinilit siyang pakasalan ng ampun kong ina. Si Xiaobei ay mainitan ng ulo. Umupa siya kay Li Jiang ng $200 para magpanggap na boyfriend niya. At lokohin ang lahat, ngunit si Li Jiang ay sakim. Nakita niya si Xiaobei na isang magandang babae. Nagkunwari siyang nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay gumawa siya ng planong ito para lokohin ang lahat. Gusto ni Li Jiang na magustuhan siya ni Xiaobei at pakasalan siya. Ngunit, isa lamang siyang manloloko. Si Li Jiang ay parehong manloloko at magnanakaw ng sasakyan. Pero ang plano niya ay may maraming pagkukulang. Ang chairman ng Wang Corporation. Siya ay isang napakamayamang tao. Alam mo ba, siya ay isang sikat na tao sa buong bansa. At nasa top 20 ng pinakamayamang tao sa mundo. Ito ay makatwiran. Hindi niya magugustuhan ng isang babaeng taga-probinsya. Tama, ang chairman ng Wang Corporation. Sikat siyang tao. Maaari niyang pakasalan ang sinumang babae. Kung ikaw ang chairman ng Wang Corporation, bakit mo gusto ang kapatid ko? Isang walang silbing manloloko ka lang na iniwan ko. Nakita ko na, ang kapal ng mukha mo. Tanga, oo nga, tumawag ka na ba? Gusto mo bang itigil ang lahat ng proyekto ko? Pero ngayon, wala pa akong nakikitang nangyayari. Ano ba ang pagmamadali mo? Makikita mo rin yan. Hihintayin kita, pabanguin mo na ako. Masyado na akong mayaman. Pagod na ako. Ano, grupong THCVUNG. Gusto nilang wakasan ang pakikipagtulungan. Bakit? Paano? Zhao Qi, magtatapang ka pa ba sa harapan ko? Napakagulo mo naman talaga. Imposible. Ikaw ay isang mahirap at probinsyano lamang na bata. Paano mo nagawa ito? Kinawalan ng pakikipag-ugnayan sa akin ng THCVUNG Group. Ang may-ari ng THCVUNG Group, si THCVUNG. Siya ang taong tinulungan ko. Naiintindihan mo ba? Ano ang sinasabi mo? Ang CEO ng THCVUNG Group. Natanggap niya ang tulong mo. Imposible, hindi ito pwedeng mangyari. Si Mr. THCVUNG ang hari ng real estate. Sinasabi mo na tinulungan mo siyang magtagumpay. Oo, balita na ito sa dyaryo. 55 anyos na si Mr. THCVUNG ngayong taon. 24 anyos ka pa lang ngayong taon. Paano mo siya tinulungang umunlad? Nagsisinungaling ka lang. Tama, hindi kita pinaniniwalaan. Pero tumawag lang siya. Kinansela na ng THCVUNG Group ang pakikipag-ugnayan sa iyo. Ito. Mahal, kilala mo ang anak ni Mr. THCVUNG. Tawagan mo siya rito. Magpapatotoo siya. Tama, bakit ko naman nakalimutan ito? Kakilala ko ang dalaga ng THCVUNG Group. Tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Ate Zhang Yi. Ako ito si Zhao Qi.
Zhao Qi, ano yun? Zhang Yi, may nagsasabi na. Siya ang tunay na amo ng kumpanyang THCV-UNG. Napakahambog niya. Nawalan ako ng lahat ng proyekto dahil sa kanya. Totoo ba ito? Ano ang sinasabi mo? May nagpabawal sa iyo sa kumpanyang THCV-UNG. Sino ang gumawa nito? Ang ahas magsumbong ng mali laban sa THCV-UNG Group. Si Zhang, umalis ka na. Ate Zhang Yi. Sino ang tagapagligtas ng THCV-UNG Group? Lumabas ka na. Ate, siya po iyon. Sabi mo, tinulungan mo raw ang tatay ko. Pinagbawalan mo raw si Zhao Qi. Oo, may problema ba? Ako ang anak na babae ng THCV-UNG Group. Ako ang magmamana ng THCV-UNG Group. Pero hindi kita kilala. Manloloko kang pulubi. Sige, magsalita ka na. Napakayabang mo naman. Niloko mo ang lahat ng tao. Ano? Hindi na kita kinatatakutan. Tumawag ka pa ulit. Bantaan mo pa ako ulit. Akala ko talaga mayaman ka. Tama, si Zhang Yi ang dalaga ng kumpanyang THCV-UNG. Dumating na siya rito. Huwag ka nang magsinungaling. Ang dalaga ng kumpanyang THCV-UNG. Sinasabi ko ang totoo. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Sabihin mo sa iyong ama na makipag-usap siya sa akin. Ano ang sinasabi mo? Wala ba akong karapatang makausap ka? Gusto mo bang tawagin ko ang tatay ko? Ang tanga mo naman, Zhang Yi. Inainsulto ka niya rito. Oo nga, anak siya ni Mr. THCV-UNG. Pero siya ang tagapagmana ng korporasyon. Pero sinabi niya na hindi ka karapat-dapat. Ang tanga, ang pulubi na ito. Iniuutos ko sa iyo. Sampailan mo ang iyong sarili bilang paghingi ng tawad sa akin. Kung hindi, isang salita ko lang. Kaya kung ipaparamdam sa iyo na nawala ka na. Gusto mo bang mawala ako sa bansa? Sige, ngayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tawagan mo ang tatay mo. Ipapakita ko sa iyo. Tumahimik na kayo lahat. Tay, bakit ka nandito? May taong gustong mapahiya ang kumpanyang THCV-UNG. Inaapi niya ang nakababata kong kapatid. Nakita mo ba? Napakaangkin niya. Tama, si Mr. Zhang. Si MS Zhang Yi. Dumating siya para tulungan ako. Si Zhao Qi. Nariyan ka rin pala. Ikaw ang inaalagaan ng kumpanyang THCV-UNG. Sino ang mangangahas na manakit sa iyo? Ayaw mo na bang mabuhay? Siya nga. Li Jiang. Ang hayop na ito. Isa siyang mandurukot na pulubi. Nakita mo ba? Ang THCV-UNG Group ang nagligtas sa akin. Kung ikukumpara mo sa akin, hindi ka man lang isang langgam. At sinungaling ka pa na. Paparusahan ng kumpanyang THCV-UNG ang asawa ko. Ang laki na ng pagsisinungaling mo. Tumahimik ka. Bakit, Chairman? Zhang THCV-UNG, bati po kay Chairman Lee. Ano? Imposible. Ginoo Zhang. Ang kumpanyang THCV-UNG ninyo, lumago na ng husto, ano? Medyo mayabang ka na yata. Ang mga tauhan mo. Ano? Napakahambog. Hindi, ikaw ang tumulong sa kumpanyang THCV-UNG. Lagi kitang itinuturing na amo ko. Habang buhay, hindi ko makakalimutan. Anong nangyayari sa iyo? May ininom ka bang pampatulog? Niloloko ka na nila. Bakit mo naman nasabi yan? Manahimik ka. Ang taong inyong inaapi, siya ang tumulong sa akin. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Bilisan mo, imposible. Paano niya kaya nagawang tulungan ka? Nakalimutan mo bang uminom ng gamot mo ngayon? Mukhang wala ka sa sarili mo. Li Jiang, isa siyang walang silbing pulubi. Hindi siya makahanap ng trabaho. Kaya naging pulubi siya. Tama. May ebidensya ako. Subukan mong ang tingnan. Tama, 2 taon na ang nakakaraan. Siya ang dating boyfriend ng asawa ko. Wala siyang silbi. Kaya iniwan siya ng asawa ko. Manahimik ka. May mga mata kayo pero parang bulag. Ang bobo ninyo. Magkakaproblema kayo. Umalis na kayo. Tay, anong nangyari sa iyo ngayon? Ano ba ang nangyayari? Gusto mong malaman ang totoo, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo, tinulungan ni Zhao Qi ang THCV-UNG Group. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa?
Sinabi mo na sa akin iyan. May isang mayamang misteryosong tao ang nagutos nito. Kung naaalala mo pa ito, bakit mo pa rin ginagawa ang bagay na ito? Imposible, yung mayamang misteryosong tao kaya, si Li Jiang ba? Imposible, tama, inutusan niya akong gawin iyon. Dahil magkaklase sila ni Zhao Qi, at magkabayan sila, inutusan ako ni Li Jiang na tulungan si Zhao Qi. Hindi ako pwedeng tumanggi, kaya, tinulungan ko si Zhao Qi. Hindi. Ama, sabi mo, siya ang tumulong sa akin. Kakaiba naman ito, hindi siya karapat-dapat na utusan ka. Hayop. Walang utang na loob, tanga, hindi mo dapat kausapin ang amo ng ganyan. Ama, anong nangyari sa iyo? Nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kilala ko siya, isang ordinaryong empleyado lang siya. Sobrang mahirap siya, iniwan na siya ng asawa ko. Ngayon, tinatanong mo ang lahat ng tao rito. Alam na alam ng lahat kung sino siya. Sobrang mahirap at walang silbi siya. Isang pulubi siya. Kayong lahat na nandito, mga handal kayo, sinabi ko na sa inyo. Si Li Jiang ang tunay na amo ng kumpanyang THCVUNG. Huwag ninyong litin siya. Ang malaking amo. Itay, gumising ka na. Huwag kang magpauto sa pulubi na iyan. Tinignan kong mabuti. Hindi siya mukhang mayaman. Alam iyan ng laman. Alam iyan ng lahat. Tama. Magkasama kaming lumaki simula pagkabata. Kilalang kilala ko siya. Ano ang sinabi mo? Parang ang laki ng alam mo sa kanya, ah. Oo naman, tatay. Magkasama kaming nag-aral simula pagkabata. Kilalang kilala ko siya. Napakhirap ng pamilya niya. Minsan nga ay kulang pa sila sa pagkain. Hindi kinaya ng nanay niya. Pinabayaan siya ni Li Jiang. Noong siya ay nag-aaral pa. Ang kanyang ama ay naglakad sa buong nayon. Nanghihiram siya ng pera sa lahat. Isang taong tulad niya, hindi siya pwedeng maging presidente. Hindi niya kaya? Tinanong kita, nitong mga nakaraang taon. Inaalagaan kita, binibigyan kita ng mga pinakamagagandang proyekto. Bakit? Utos ito ni Li Jiang. Sabi niya, magkaklase kayo. Kahit na mahina ka, susuportahan din kita. Pinagbilinan ko na si Zhang Yi. Naging malapit na siya sa iyo. Lahat ng ito ay kaloob ni Li Jiang sa iyo. Siya ang tagapagligtas ng kumpanyang THCVUNG. Zhang Yi, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Naalala ko. Paulit-ulit mo akong pinaalalahanan. Hindi, imposible. Isang taon na ang nakakaraan. Ikaw ay isang bricklayer lamang. Hindi ka karapat-dapat na tulungan ko. Naiintindihan mo ba? Ganun ba? Totoo ba ito? Sino ba talaga siya? Oo nga, sino nga ba talaga siya? Kaya niyang kontrolin ang kumpanyang THCVUNG. Sino nga ba talaga siya? Siya ang pinakamagaling na negosyante sa buong mundo. Ang tagapagtatag ng kumpanyang Wang. Ang may-ari ng Kerahan, Li Jiang. Ano? Siya ang nagtatag ng Wang Corporation. At ang may-ari ng Kerahan. Ikaw ang alamat na racer na si Li Jiang. Sa totoo lang, ayaw ko maging sikat. Pero, hindi ko na kaya pang itago. Ikaw ba talaga ang alamat na racer? Ikaw ang nakakaalam magmaneho ng 300 uri ng sasakyan. At teknikal sa pagmamaneho, natawid niya ang mainit na disyerto. At talunin ang number 1 na racer. At maging isang alamat, ikaw ay isang alamat na racer at eksperto sa lahat ng uri ng sasakyan. Tama po, ako ang nagtatag ng Rolls-Royce. Ang brand na ito ng sasakyan. Ganun pala, teknolohiya sa paggawa ng sasakyan sa ibang bansa. Napakaganda nito. Hindi sikat ang mga sasakyan ng Dacia. Pagkatapos lumitaw ang Diyos ng sasakyan. At nilikha ang Lausla. Nagulat ang buong mundo. Ito ay dahil kay Li Jiang. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala ang Diyos ng sasakyan. Napakayaman mo, di ba? Manugang, ang Red Along ibinigay mo sa akin. Ang kotse at ang bahay na iyon. Totoo ba iyon? Oo naman. Pero isinauli mo na sa akin. Nagbibira. Tama, ano? Anong pagkukulang? Gusto ko rin ng sasakyan. Nakapunta na ako sa paglulunsad ng sikat na sasakyan. Nakaharap ko na ang Diyos ng mga sasakyan. Diyos ng mga kotse. May suot siyang gintong maskara. Siya ay isang taong napaka-misteryoso. Ikaw ay isang pulubi lamang. Hindi ka Diyos ng mga sasakyan.
Ikaw. Tay, hindi ba kayo nakakaramdam ng pagsisisi? Mga tanga, nagpapanggap ka pa rin ba? Si Mr. Zhang ay aatakihin sa puso, kasalanan mo ito lahat. Hindi ka na magtatagal pa. Nagkukunwari ka pa rin ba? Sa tingin ko, nanood ka lang ng masyadong maraming pelikula. Oo nga. Zhao Qi, hindi ko akalaing ganoon ka kabobo. Nakalimutan mo na ba, ang proyekto mo, pinatigil na ito ng THCV-UNG Group. Tapos ano ngayon, niloloko mo si Mr. Zhang. Matanda na siya, kaya kanya naniwala. Nang magising siya, ibabalik niya ang pakikipagtulungan ko. Pagdating ng oras na iyon, ikaw ang mamamatay. Hintayin mo na lang at malalaman mo. Sino ba talaga ang dapat mamatay? Xiao Bei, tara na, sige. Xiao Bei, ang una kong intensyon ay ang tulungan kang umarte. Hindi ko inaasahan na nagdulot ako ng gulo sa iyo. Mauuna na ako, kung may kailangan ka pa sa akin. Pumunta ka lang sa Wang Corporation. Ikaw ba talaga ang Diyos ng karera? Hindi mahalaga kung ako ba ang Diyos ng karera o hindi. Mahalaga iyon. Bakit? Dahil ang alamat na racer ang idolo ko. Ang pinakamalaking pangarap ko ay ang may kasal sa kanya. Ang pangarap mo bang may kasal sa Diyos ng sasakyan? Ang pangarap mong ito. Napakalaki nito. Alam ko napaka-imposible ng pangarap ko. Di ba? Pero, kung makakausap ko lang siya ng ilang salita, at makapagpa-picture, magiging masaya rin ako. Sige, kung gayon, magpapakuha ako ng litrato kasama mo. Pero, ikaw, seryoso ka ba? Lahat sila ay nirerespeto siya. Maglalakas loob ba siyang utusan si Mr. Chen? Kung siya ay pumunta rito, sasampalin ka ni Mr. Kai. Sa tingin ko, ginagamit niya. Walang gagalaw, may paparating. Sino yon? Si Chairman Chen. Gusto nila akong saktan. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanila? Ano, Yu Feng, maglalakas loob kang pagbantaan ang taong pinakamamahal ko. Pero, sino ba siya? Bastos, bulag ka na ba? Hindi mo ba nakikilala si Chairman Li? Mahina ang paningin ko, hindi ko siya nakilala. Pakilala mo siya sa akin. Kung ipakikilala kita, magugulat ka. Si Chairman Li, ang tagapagtatag ng makapangyarihang Wang Corporation. Narinig mo na ba? Sa buong mundo, si Li Jiang ay isang sikat na henyo sa negosyo. Ang pinakamahalaga, siya ang may-ari ng isang luxury car brand. Iyon ay ang Rolls-Royce. Siya ay isang maalamat na racer. Kanyang natalo ang pinakamahusay sa mundo. Siya ang Diyos ng mga sasakyan. Ano, siya ba ang nagtatag ng Wang Group? Ang mga sinabi niya ay totoo. Imposible, siya ang pinakamahirap sa aming nayon. Paano siya naging ganito kapangyarihan? Tama, nakita ko siyang nagmamakaawa. Ang presidente ng Wang Group ay isang pulubi. Hindi ko maintindihan. Tama, sinabi ko na. Dahil sobra ang pera ko. Gusto kong tulungan ang lahat. Kaya nagpanggap akong pulubi. Kung may mabuting puso, tutulungan ko siyang yumaman. Nakita ko kayong dalawa. Nakita ninyo rin ako, Zhao Qi. Sa tingin ko, magpapahiram sana ako sa iyo ng pera. Kaya kayo umikot ng daan. Tama ba ako? Totoo ba? Nagpapanggap ka lang bang pulubi? Ano sa tingin mo? Isang manloloko ako. Nagpapanggap akong mayaman. Pakisabi, ano ang niloko ko sa iyo? Sa tingin ko, pinabayakin. Hindi ibig sabihin na patatawarin ko na kayo. Patawarin ninyo ako. Dahil malakas ako, ang hinihiling ko lang, maging mabait kayo sa iba. Intindihin, naiintindihan ko na, Chen Han. Ako ito, si Mr. Yu at ang kanyang anak. Umiasa sila sa kanilang kayamanan para manakat ng ibang tao. Ipabawi mo ang minahan ng karbon. Sige. Huwag naman, Chairman Li. Mali po ako. Huwag niyo pong ipabawi ang minahan ko ng karbon. Pangulo Li, patawarin mo ako, nagkamali ako. Hindi sa mabubuting tao, napakamapagbigay ko. Sa masasama, magiging napakamalupit ako. Gumawa ka ng masama, dapat mong pagdusahan ang parusa. Yu Feng, umalis ka na. Huwag ka nang magtagal dito. Nagagalit na si Chairman Li. Ano? Aalis na ako. Zhao Qi. Magsalita ka na. Salita ka na. Paano mo gustong mamatay?
Totoo bang ikaw ang presidente ng Wang Corporation? Simula pa lang, ang mga sinabi ko, lahat ay totoo. Inisip ninyo na tama kayo. Hindi ka naniniwala sa akin. Akala ninyo, dapat ng mayaman ay magastos. Ang mga mayayaman, may mga tagapaglingkod sila, pero hindi naman. Ang mga mayayamang matagumpay, ginagamit nila ang pawis at luha nila, at ang masipag na paggawa, para makapag-ipon ng unti-unti, at nakamit ang tagumpay. Alam nilang lahat na hindi madali ang yumaman. At alam nila ang kahalagahan ng pagkatao. Mga mangmang na tulad ninyo. Akala ninyo ang mga mayayaman ay puro pag-aaksaya lang. Naiintindihan ba ninyo? Kung ganoon, noong una, ikaw ba ang tumulong sa akin para magtagumpay? Sinabi na ni Mr. Zhang. Ako nga, ano sa tingin mo ang kaya mong gawin? Paano mo nakuha ang tulong ng The VUNG Group? Kaya naman pala, totoo ang sinasabi mo. Ikaw pala talaga ang chairman ng Wang Group. Kaya mo palang kontrolin ang The VUNG Group. Mabuting manugang sa akin. Hindi ko alam na ikaw ay isang makapangyarihang tao. Li Jiang, alam ko na, ikaw ay isang matalinong tao. Mula pagkabata ay mayroon ka ng matatag na kalooban. Hindi ba? Alam kong magtatagumpay ka, at kaya na kayong yumaman. Natupad mo na ang iyong pangarap. Binabati kita, huwag mo akong batiin. Simula ngayon, kukunin ng THCVUNG Group ang lahat ng sa iyo. Bumalik ka na sa pagiging manggagawa. Li Jiang, huwag naman. Hindi, Chairman Li. Magkaklase tayo noon. Ngayon, ang kahilingan ko. Gusto kitang pakasalan. Pumayag ka na sa kanya. Gustong-gusto ka rin ni Xiaobei. Isang legendary racer ka nga ba talaga? Hindi ka pa rin naniniwala. Hindi. Parang. Ganito'y parang panaginip lang. Siya ang aking idolo. Labis ko siyang hinahangaan. Ngayon, sobrang gulat ko. Nakita kita rito. Bukod pa rito. Tinaguyod kaya ako ng Diyos para makilala kita. Hindi ako makapaniwala. Hindi gagawa ng ganyan ng Diyos. Dapat mong pasalamatan ang kabutihan mo. Maibibigay ko sa iyo ang lahat, ang kabutihan mo. Iyan ang pinakagusto ko. Maaari ko ba talaga kayong pakasalan? Siyempre. Nang inaapi ako ng lahat, pero pinagtatanggol mo pa rin ako. Kaya, noong mga panahong iyon ay nagdesisyon ako. Pakakasalan kita. Magkakaroon ka ng isang malaking kasal. At magiging masaya tayo habang buhay. Tara na, ako na ang magdadrive ng sasakyan na gusto mo. At ililibot kita. Pagkatapos, bibigyan kita ng wedding dress na gusto mo. Tara na.